sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa parang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng umanggaling sa palengke nang hindi muna hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kailang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidang tanso at ng mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig ay hindi sa puso ito bumubukal. Papurit, pagsambang, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ng aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa Kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa 22nd Sunday of Ordinary Time. Ang ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa batas. Bakit mayroong batas? Lahat ng institusyon, lahat ng lipunan, ang mga bayan o ang mga nasyon ay may sari-sariling mga batas. Dito sa Pilipinas ay mayroon tayong batas. Mayroon tayong 1987 constitutions at may iba-iba pang kung anong batas. Ang batas ay nag-exist para magkaroon ng order, para magkaroon ng kapayapaan, para ang mga tao ay mayroong batayan, mayroong susundan. Lahat ng batas na ginagawa sa sanlibutan ay ang kanyang pinaka-main purpose ay magkaroon ng batayan ang mga sumusunod dito. At ang batayan na ito ay dapat magkaroon ng epekto ng
order at kapayapaan. Kapag ang isang batas ay hindi nagpuproduce, walang epekto, ang kanyang epekto ay hindi order at kapayapaan, ang batas na ito ay nagiging oppressive, nagiging burden, nagiging anti-people. Labag siya sa karamihan. Hindi siya sumusunod sa ano ang dapat common good ng karamihan. Ang mga batas ay andiyan upang magbigay ng order at kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, hinihimok ni Moises ang bayan ng Israel na sundin ang mga batas ng Panginoon. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Ano ang batas na sinasabi ni Moises? Ano ang batas na iniudyok ni Moises na sundan ng bayan ng Israel? Ito ay ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Meron din tayong batas dapat na mga motor hindi masyadong malakas. Ang batas na sinasabi ni Moises ay ang 10 utos. Ang batas na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel upang ang kanilang susundan. Okay, mayroong 10 utos. Ang 10 utos na ito ay patungkol sa kung paano galangin ng Diyos, paano magbigay puri sa Diyos, paano sambahin ng Diyos, at kung paano natin uturing ang ating mga kapwa, paano natin respetuhin, mahalin, at maging just sa ating kapwa. Ngunit, sa course ng history, ating nabasa sa ating, napakinggan sa ating ebanghelyo, mayroong mga batas na nadaragdagan, dumagdag sa batas na ibinigay ni Moises, na tinanggap ni Moises mula sa Diyos. Sa course ng history ng bayan ng Israel, ay nagkaroon ng 613 na mga batas, maliliit na mga batas. At karamihan sa mga batas na ito ay hindi naging life-giving, naging oppressive. May mga batas na kapag ikaw ay kakain, dapat hugasan mo iyong kamay. Hindi lamang iyong kamay, kundi hanggang sa iyong siko. Yan yung kailang practice. Hindi yan paghugas ng kamay lamang dito, kundi paghugas pati yung braso. O maging sa araw ng pamamahinga, hindi ka makagawa ng mga bagay-bagay. Kahit na sa ibang parte ng ebanghelyo, kahit ang mga lumpo ay hindi pwedeng hakutin o dalhin ang kanilang higaan. O may iba-iba pa mga batas na mga maliliit na batas. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang totoong pagsunod sa Diyos, ang totoong pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi nababatay lamang sa ating salita. Kaya nga ito ang propesiya ni Isaías na sinabi rin ng Panginoong Jesucristo patungkol sa mga Israelitang sumusunod ng paimbabaw sa batas ng Diyos. Sinabi ni Jesus, inulit ni Jesus ang sinabi ni Isaías, "Pagalang sa handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal." Ibig sabihin, ang totoong pagsunod sa batas ng Diyos, ang pagsunod sa turo ng Diyos ay dapat totoong nanggagaling sa ating puso. Totoong nanggagaling sa ating puso. Papurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Ang Diyos ay nagbigay ng batas. Lahat na binigay na batas ng Diyos ay nagbibigay buhay. Hindi nag-o-oppress. Hindi nagbibigay ng kasakitan sa mga tao. Hindi nagbibigay ng burden sa mga tao. Hindi dumadagdag sa mga pasanin ng mga tao. Kundi nagbibigay buhay. Nagbibigay kasiyahan. Nagbibigay ng
tumutulong sa mga tao, sapagkat ito ay batas na nanggagaling sa puso ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos mismo. Kaya ang lahat ng kanyang batas ay life-giving. Life-giving. Ang isang batas na naging oppressive ay hindi nagbibigay buhay, kundi nagdadagdag sa sufferings, sa burden ng mga tao. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay pinaulit-ulit na sinasabi na ang ating pagsunod sa Diyos, pagsunod sa batas ng Diyos ay dapat nanggagaling sa ating puso. Tulad ng pagbigay ng Diyos na kanyang batas na nanggaling sa kanyang puso, na may buong pagmamahal, buong pagtingin sa kabutihan ng tao. Gumawa ang Diyos ng mga batas upang hindi tayo ipanish. Binigay ng Diyos ang batas upang hindi tayo pahirapan, kundi bigyan tayo ng pagkakataon na siya ay sambahin, na siya ay luwalatiin, na siya ay mahalin, at ganun din ang pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating mga nakakasalamuha. Paano natin makikita kung tunay na sumusunod tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa batas ng Diyos? Ang best expression ng pagsunod sa batas ng Diyos, ang best expression ng pagmamahal sa Diyos, pagrespeto sa Diyos ay ang pagmamahal natin sa kapwa. Kaya sinabi din ni Jesus sa huling parte ng Ebanghelyo, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya." Ito ang kabaliktaran o ang via negativa ng explanation ni Jesus na kung paano mo mahalin ang iyong kapwa. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito na minention ng Ebanghelyo, ito ay nagpapakita na hindi mo minamahal ang iyong kapwa, hindi mo nirespeto ang iyong kapwa. At ang kanyang epekto ay hindi mo din sinusunod ang batas ng Diyos. Hindi mo sinusunod ang sinasabi ng Diyos. Hindi ka nagmamahal sa Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay labag sa batas ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, na respetuhin natin ang ating kapwa, na respetuhin natin ang ating mga sarili. Ang lahat ng mga kasalanan na ito ay nanggagaling sa ating puso. Nanggagaling sa ating puso. At bawat sandali ng ating buhay, tayo ay bilang mga bininyagang Kristiyano Katoliko, tayo ay mag-reflect, tayo ay titingnan natin ang ating mga sarili. In front sa mga pagbasa ngayon, in front sa Ebanghelyo ngayon. Sinusunod ko ba ang batas ng Diyos? Minamahal ko ba ang Diyos? Nirerespeto ko ba ang Diyos? Nirerespeto ko ba ang aking sarili? Nirerespeto ko ba ang aking kapwa? Minamahal ko ba ang aking kapwa? Gumagawa ba ako ng mga kabuktutan? Dapat nga sa mga panahon ngayon, ang Ebanghelyo na ito ay ang dapat mag-reflect talaga yung mga nasa gobyerno, mga taong nabigyan ng posisyon sa ating lipunan upang tayo ay pamahalaan, upang tayo i-impose ang batas, upang i-practice upang ang mga tao ay mag-practice ng batas, upang magkaroon ng order, upang magkaroon ng kaginhawaan sa ating lipunan, upang magkaroon ng kapayapaan sa ating lipunan. Na minsan, ang naging dahilan, ang mga naging baluktot, ang mga gumagawa ng mga hindi dapat gawin sa mandate na kanilang sinumpaan, ay sila pang gumagawa ng mga bagay-bagay. Magnakaw sa gobyerno, magnakaw sa kaban ng bayan, o
gumagawa-gawa ng mga hindi magagandang bagay sa kapwa upang sila ay siraan politically. Marami ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Nawa tayo bilang mga bininyagang Kristiyano Katoliko, ordinaryong tao man, mga tao man sa lipunan, mga tao sa gobyerno, mga nagtatrabaho kung saan man ang ahensya ng gobyerno o pribado, nawa ating isipin na ang batas ng Diyos, ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos ay ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa sambayanang Pilipino, ang pagmamahal sa ating bayan. Na nawa ang ating mga gagawin ay pawang kabutihan para sa ating kapwa, sa ating bayan, para sa ating mga kababayang mga Pilipino. Nawa ang Ebanghelyo ay tumagos sa ating puso. Lahat tayo, ordinaryo man, may posisyon man, o mga simpleng tao, o mga taong importante sa ating lipunan, nawa ay makita na ang Diyos ay nagmamahal unang-una sa atin, at tayo ay makakakita, binibigyan din ng Diyos ng kanyang grasya, na kanyang pagmamahal, upang tayo din ay makabagbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa.